the weather, it's more than the sound of praises that shouts that brings Jericho down. As long as I pray, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you're reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. We are forever, let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, let us continue to praise the Lord today. Let us continue to thank Him. Oh, we thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, amen. To the night, wanting a place to hide this weary soul. The vagabonds, and I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, vagabond, let us sing one more time. Wandering into the night. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This vagabond, and I've tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, vagabond. Just when I run out of road, I met a man I didn't know.
to believe my doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep to moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing how you saved my soul. This wayward son has found its way back home. You pick me up and turn me around. You place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, whoa, whoa. And hell lost not one. I am free, and I am free, and I am free. And hell lost not one. I am free, I am free, I am free. And hell lost not one. I am free, and I am free, and I am free. And hell lost not one. I am free, and I am free. Let us declare that hell lost not one. Hell lost not one. I am free, and I am free, and I am free. And hell lost not one. I am free, and I am free, I am free. And hell lost not one. I am free, I am free, and I am free. And hell lost not one. I am free, and I am free, and I am free. Oh, pick me up and turn me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, whoa, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior.
Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli, Lord God, kami makalapit sa iyong presensya, Lord Jesus. And Lord, sa oras po na ito, Panginoon, hindi kami aawit lamang dahil sa mga lyrics o dahil sa melodiya, Lord God, ng bawat kanta. Bagkus kami kakanta, aawit, Panginoon, dahil ikaw ay karapat-dapat, Lord God. Karapat-dapat kang purihin, Panginoon. And Lord, we just pray, Lord God, na ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, na sambahin ka ng buong katapatan, Lord God, in spirit and in truth, Lord Jesus. And Lord, may every word we sing comes from our hearts, Lord God, na nag-surrender po sa iyo, Panginoon. And Lord, let our praises become our declaration that you are greater than every problem, Lord God, every fear and every battle that we face, Lord God. Lord, allow your Holy Spirit to move in this place, Lord God, as we sing our praises, Lord Jesus, as we give glory to your name, as we give our worship, Lord God. Lord, ikaw po ang tinataas namin, Panginoon. Hallelujah. Lord.
the song forever to the Lord. And if you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lord.
Thank you, Lord God. Muli mo pong pinaalala sa amin, Panginoon, na ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, sa lahat po ng papuri, Lord God, karangalan, Panginoon, at pagsamba. Panginoon, hayaan mo pong ang mga awit naming inalay, Lord God, ay hindi lamang po mananatili sa aming mga labi, Lord God, bukis ay dadalhin po namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na paglakad, Lord God. Turuan mo kaming mamuhay, Lord God, na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, you are holy, and you remain the same yesterday, today, and tomorrow, Lord God. Ang aming pagsamba, Lord God, ay hindi nagtatapos sa mga awitin, Panginoon. Ito po ang simula, Lord God, ng pagsamba namin in spirit and in truth, Lord Jesus. And Lord, as we move on to the next part of our gathering, of our service, Lord God, may our hearts, Panginoon, remain fixed on you, Lord God. Let everything that we do, Lord God, glorifies your name, Panginoon, exalts your name, Lord God. And Lord, bless each and every one, Lord God, sa mga kapatiran po namin na nandito, Panginoon, sa aming mga pastor, sa aming mga leaders, Lord God. Bless them, Lord Jesus. And Lord, just allow your Holy Spirit to move in the midst of us, Lord God. At ito po ang aming matamis na panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po yung ating title last week? A lifestyle? A lifestyle of worship. Ngayon, ang title po ng ating pag-uusapan, Enter His Presence with Thanksgiving. Enter His Presence with Thanksgiving. Yung main scripture po na ating mga binasa last week ay nasa Psalms 100 verse 1 to 5. Awitin o mga awit o salmo, 100, versikulo 1 hanggang 5. Sabi po doon sa verse 1, mga kapatid, make a joyful shout to the Lord. Nagawa po ba natin yan kanina? Sumigaw ba tayo sa ating Panginoon? Yung word ng shout sa Hebrong sa wikang Griego, ano po 'yon? Shabak. Amen. Greek Hebrew word po 'yon ng shout, shabak. Kanina yung first song po natin, praise, talagang nakaka-excite. Praise the Lord. Lahat po ba tayo umawit? Na kahit na hindi natin alam yung awitin, tayo po ba ay talagang umawit po sa Kanya? Isinigaw natin yung Kanyang pangalan. Amen? Kaya sabi doon sa verse 1, make a joyful shout to the Lord. Make a joyful shout to the Lord. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ngayon, make a joyful shout to the Lord. All you lands, sabi doon. Verse 2, serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. Okay. So serve the Lord with gladness. Na kahit na nakikita ka dito sa harap, wala pong pagkakaiba yan kung ikaw yung taong nagta-traffic sa baba or nag-welcome sa baba or nag-welcome po ng mga kapatiran po dito sa church, wala pong pagkakaiba yan. Or ikaw man yung naglilinis ng simbahan or ikaw man yung nandito sa harap, palagi kang nakikita dito, wala pong pagkakaiba. Kasi karamihan po sa atin, yung mindset po natin, nag-worship yung tao pag nakikita natin dito sa harap. No? Wala pong pagkakaiba na kahit ikaw yung bumibili lang ng ice, ng tubig, ng baso natin, naglilinis po ng restroom po natin, or kung yung mga bagay na hindi po nakikita ng tao, lalo na pag talagang ibinigay natin yung heart natin doon, yan po ay pagsamba sa ating Panginoon. Nagigets natin? No? Wala pong pagkakaiba yan, na kahit na tayo yung, after ng service, tayo
nag-guide doon sa lalabas, yung may mga sasakyan po, no? Pag ginawa po natin yun ng buong puso, ng worship sa ating Panginoon, wala pong pagkakaiba yan po dito. Wala po tayong pagkakaiba na kahit ako po yung nagpipreach po ngayon. That is worship pa rin. Naintindihan po natin? Kaya wala po, yung mga nandito po sa harap, yung palagi natin nakikita, wala po tayong karapatan na magyabang. Amen? Wala po tayong karapatan na maging proud. Naintindihan po natin? Yung mga nakaupo lang sa likod ng mga ushers natin, pag nag-serve sila with gladness, wala pong pagkakaiba po yan dito. Kaya lahat po tayo, na kahit nakaupo lang po kayo dyan, serve with gladness. Sabihin natin, Lord, kahit nakaupo lang ako ngayon, mag-worship ako sa iyo at makikinig ako ng salita mo. Amen po ba? No? Bubuksan ko yung aking tenga, yung aking puso mula sa iyong salita. Kasi karamihan po sa atin, pag nakarinig ng sermon or mga preaching, papasok dito sa kabila, ay dito sa tenga po na ito, lalabas po sa kabila. Nakaka-relate po ba yung mga kabataan, yung mga anak po na meron po tayo ngayon? Or kayo mismo? Pag pinagsabihan, sige. Diba? Okay. Sige po. Pero mamaya konti, wala na. Tapos, no? Alam mo, pag ginawa nating worship, enjoy, at talagang binigay natin yung heart natin kay Lord, papakinggan natin yung mensahe, papasok ito sa puso. Pag ngayon pumasok sa puso, kasi ano nga po yan, yung wisdom na tinatawag po natin, ibig sabihin application. No? Meron po tayong knowledge, maririnig natin, hindi lang po siya mananatili lang po dito sa isip po natin. No? Alam niyo po ba yung word na abstract and concrete? Na-share ko to sa prayer meeting, no? Last time. Yung abstract, let's say sabihin natin sa mga nagko-construction. No? Yung abstract kasi, pwede natin sabihin na yung mga architect ay sila po yung nagkakaroon ng imagination, sila po yung nag-drawing ng isang building, halimbawa. No? So meron pong knowledge. Okay? Pero hindi po yung makukumpleto kung wala po yung concrete. Ibig sabihin yung concrete po yung application na tinatawag po natin. So kailangan po natin doon sa construction, meron po tayong mga laborers, meron tayong mga engineer, meron tayong mga mason. Tama? Nagagawa po nung, for example, nitong building po na meron po tayo. O yung magiging building na magkakaroon po tayo in the future. Amen? Pero hindi lang po siya doon imagination kasi marami po sa atin sa isip lamang. Magaling lamang mag-imagine. Narinig natin, nandiyan lang yan, alam na natin, pero minsan hindi siya pumapasok sa puso kaya hindi po natin na-apply yung mga ating mga naririnig, yung mga nandiyan sa isip po natin. Kapag pinagsama mo knowledge and wisdom, abstract and concrete, paglabas mo dyan, ibang influence ang meron ka. Paglabas mo dyan sa pintuan, pagbaba mo dyan, ibang influence ang meron ka. Naintindihan po natin mga kapatid, tuloy po tayo. Verse 3, know that the Lord, He is God, and it is who has made us, and not we ourselves. We are His people, and He the sheep of His pasture. Verse 4, enter into His gates with, parang ilan yung mga mapasalamat dito ah. Enter into His gates with, praise God, better. Amen. And into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Pero ngayon po, sa araw po nito, gusto ko pong i-emphasize, mga kapatid, yung verse 4. Kasi last week, in-emphasize po natin yung verse 2, you need to serve with gladness. No? Yung lifestyle po natin. Nandito ka man sa church or nasa labas ka ng simbahan or nasaan ka man, no? Kasi yung worship natin is a lifestyle. Nakikita po sa atin. Nakikita sa pamumuhay po natin, tama? Dahil nakikita sa pamumuhay natin, kailangan natin magsilbi kahit nasaan ka na merong kasiyahan.
Gets natin? Pero ngayong araw po na ito, yung verse 4 sa English Standard Version, mga kapatid, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Sabi doon sa sunod na mga words, give thanks to him and bless his name, mga kapatid. So yung awitin, yung awit, 100, is a psalm of joyful worship. Gets natin? Hindi kasi pwedeng, it doesn't make sense na sabi doon salita ng Diyos, make a joyful shout to the Lord, kung doon pa lang sa first song po natin, dala-dala pa rin natin yung problema natin. Amen? Imbis na pumasok ka sa church, dala-dala mo yung problema mo, and then in-encourage ka ng Panginoon, ng mga awitin, ng worship leader to praise. Sumamba, pumuri sa Kanya. Kasi kung mapapansin mo mga kapatid, merong nangyari po sa atin dati, no? Ang sama ng pakiramdam. Actually, masama po yung pakiramdam po ngayon, kaya medyo nakabalot po ako ngayon eh. No? Pero merong dating time na sa youth service po natin, talagang ang sama ng pakiramdam ko sa lugod. Yung song na Deep Cries Out. Yung praise na yon. Naalala niyo yun mga kapatid? Hindi lang ako nag-stay po sa likod na kahit masama yung pakiramdam ko. Example lang po ito, mga kapatid. No? Pero totoong nangyari. Ngayon, pinili kong nakijoin. Nakisayaw. Yung gumaganyan-ganyan, it goes to the left and it goes to the right. Yeah? Nagigets natin? Maniwala ka man sa hindi, mga kapatid. Pagkatapos ng aming praise and worship, ang sarap sa pakiramdam. Parang biglang napagaling. Mula doon sa ating sakit na nararamdaman. Hindi ko po alam kung anong klaseng sakit ang meron po kayo ngayon. Pwede kasing soul tiredness, pwede kasing emotional, kasi emotional kasama na yun sa soul eh. Kasi sa soul natin, sa kaluluwa po natin, meron pong mind, soul, and will, mga kapatid. No, kasi minsan napapagod tayo emotional, napapagod tayo sa isip, napapagod yung lahat ng mga area ng mga buhay natin, physical tiredness, mga kapatid. Hindi ko po alam kung anong mga klaseng pagod ang meron po kayo pagpasok nyo po dito. Pero nakakatulong po sa atin yung pag-awit. Kaya minsan pag nandun ka sa bahay nyo, pag nagpi-play ka ng praise and worship, parang iba yung pakiramdam. Eh, hindi natin. Kasi nagpi-play ka ng Marilag. Diba? Gigets natin mga kapatid. Ibang pakiramdam. Kaya sanayin po natin. In-encourage ka natin yung mga kapatiran na nagpunta ng prayer meeting. No? Nagkaroon tayo ng kasi sa YouTube, meron po tayong worship instrumental po doon. No? Tuwing umaga, i-play nyo po yun. I-play nyo po yun. And rest in His presence. Pag meron po kayo noon, lalong-lalo na kaninang umaga, bago ka magpunta ng church, ready ka na sumigaw para sa ating Panginoon. Gets natin? Kaya kung ikaw ay may nararamdaman, hindi ko man alam kung anong klaseng pakiramdam ang meron ka po ngayon, magpatuloy ka pong pumuri sa Kanya. And papasok po yung faith po natin doon na, Lord, ikaw na pong bahala. Yung Holy Spirit niya, siya po yung magpagaling po sa atin. Nagigets natin, mga kapatid? It teaches us the proper way to approach God. Yung book po na ating binasa sa Psalms na hindi po natin mafe-feel po doon yung pagkatakot. O mawawala po yung pride or ito, maraming mga tao pong meron po nito, palaging complain sa buhay. No? Pero tinuturo po sa atin ng Psalms 100 verse 1 to 5, mga kapatid, tayo po'y maging mapasalamat. At tayo po'y pumuri po sa Kanya at maging grateful sa lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Nagigets natin? So, doon sa verse 1, nabanggit natin ng mga nakaraan, sa mga puntos pa natin,
Isang natutunan po natin doon, worship joyfully. Worship joyfully. Pwede pang pakisabi sa katabi mo, worship joyfully. Hindi yung pagpasok mo dito, praise na ngayon ka. Praise the Lord. Oh my soul. Pagod na pagod. Gets natin? Kaya ini-encourage natin, worship joyfully. Huwag naman yung masyadong overacting. Kasi masisense din natin. Di ba? Pero yung naturally talaga, di ba, nabanggit ko nung nakaraan, doon sa US, mga kapatid, merong matanda doon, gugulat ka na, lumalabas dyan sa stage. Pasayaw sa'yo, paikot-ikot. Bibidyoy ko sana eh. Pero sabi na, convict ako, wag na lang. Kasi baka yan yung paraan niya para sumamba sa Diyos. Gets natin? Kasi may iba't ibang mga, mga gesture kung paano tayo sumamba sa ating Panginoon. Pero i-encourage sa atin, worship joyfully. Iba, talagang, kahit ang init-init, talon. Yung mga iba, ikot-ikot talaga. Turn me around, place my feet on solid ground. Ating the Master, ating the Savior. Kasi nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay ko eh. At wala po kayong pakialam doon. Yung mga katabi ko, walang pakialam doon. Ikot-ikot ako dito. Kasi ito yung way para sumamba ako sa Kanya. Dahil sa lahat ng mga ginawa ng aking Panginoon. Excuse me. Kaya susunod na linggo, mga kapatid, okay lang, paikot-ikot ka dyan. No? Ingatan mo lang kasi baka pumasok yung kamay mo doon sa electric pan. Dali, gumanyan. Kasi meron din po kaming kakilalang ganyan. Talagang pag nag-praise and worship talaga, kiti-kiti, ikot-ikot. Awit talaga, super excited. Tumusok yung kamay sa electric pan. Gumanon. Huminto sila pero tuloy na. Tuloy na naman. Diba? Meron mga sa bawang, meron kakilalang mga matatanda doon. Grabe mag-worship mga matatanda. Talagang joyfully. Paikot-ikot. Kahit na may mga natatamaan na yung kanilang mga yung mga tambourine dancer. Yung mga gumaganon-ganon. Yung mga flag. Kahit tumatama na talaga. Kaya pag may mga flag tayo dito, huwag kayong sa harap kasi matatamaan ka talaga. Joke lang po yun. Pero ibang pakiramdam eh. Ibang joy. Ibang kasiyahan. At ang sarap pumuri sa ating Panginoon. Hindi ko alam sa'yo, pero ganun yung nararamdaman ko. Kaya kanina kahit mainit, talagang talon tayo sa Panginoon. Worship joyfully. Verse 2, serve God gladly. No? Verse 3, know who God is. Sa verse 4, mga kapatid, enter God's presence correctly. Amen? So yung verse 4, mga kapatid, na ating aaralin sa umaga po ito po yung climax po ng Psalms 100, which reveals the attitude that opens our heart before God. Okay? So, dumako po tayo sa ating unang puntos. Enter His gates. Pwede pakisabi sa katabi mo, enter His gates. Yung salitang enter, mga kapatid, sa wikang Hebrew, ay bow. Sabi doon, bow. B-O. Meaning, to come, di ba? Enter eh. To come. To enter. To approach intentionally. Okay? So, the word is an invitation po sa atin. Kaya sabi doon sa Psalms, enter into His gates. So, meron pong invitation po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Beside doon na invite ka sa church. Tala, punta tayo ng church, no? Pero iba po yung enter into His gates. Kasi pwedeng na-invite ka, nandito ka. Pero, ngayon, iimbitahan ka ngayon into His gates. Nasa sayo po yun kung gugustuhin mo, hindi. Pero in-encourage tayo ng ating Panginoon, nung nagsimula ng praise and worship po natin kanina, ini-invite tayo. Sinasabi sa atin ng Diyos, God is saying, come near to me. Lumapit ka sa akin. Notice natin, mga kapatid, hindi sinabi ng ating Panginoon, stay outside until you're perfect.
Mananatili ka sa labas hanggang maging perpekto ka. Hindi ganun sinabi ng ating Panginoon. Sinabi ng Lord, come or enter, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, come. No? Throughout the scripture, God continually invites people into His presence. Palaging iniimbitahan po ang kanyang mga anak, yung mga Christians, doon sa kanyang presensya. Gets mo? Because in His presence, there is joy. And in His presence, there is peace. And His presence, there is rest. Ang sarap. Pagod na pagod ka sa buong linggo. Ang daming mga ingay na naririnig sa isip o sa mundong ito. Pero ngayon, inimbitahan ka. At si Lord mismo nag-invite po sa iyo, come. Diba sabi ng salita ng Panginoon, lumapit kayo sa aking mga nabibigatan sa buhay. At yung mga punong-puno ng mga worries, anxieties, or depression, ano sabi ng ating Panginoon? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung kapahingahan na yun, hindi mo mamahanap sa mundo pong ito. Kasi kahit natulog ka ng tulog, mapansin mo, sakit pa rin ang likuran mo. Pagod ng mga iba sa atin, tulog ng tulog, pahinga, pero mamaya kunti, pagod pa rin. Tama? No? Makapahinga ka lang, saglit lang. Pero mamaya kunti, pagod na naman. Pero ibang pakiramdam, mga kapatid, kung ikaw mismo pumasok doon sa presensya ng Panginoon, mararamdaman mo yung tunay na kapahingahan. Kaya ni-invite tayo come. No? Kaya ni-invite kayo ng church, palagi, ng mga core leaders po natin, na mag-join kayo ng Sunday service. Huwag nating kaligtaan yung Sunday service. Kasi pag kinaligtaan mo yung Sunday service at pinili mo yung sarili mong kagustuhan, merong mangyayari talaga. Merong pwedeng hindi magandang mangyari sa atin. Kaya ni-encourage po tayo palagi, mga kapatid, to join Sunday service. And, mga kapatid, don't get me wrong. May mga time talaga kung maayos naman, okay naman yung mga reasons mo natin. Kung yung anak po natin ay talagang masama yung pakiramdam, alagaan mo. But make sure, gawin mong worship po yun. Sa Panginoon, mag-stay ako ngayon, Lord, kasi kailangan ko alagaan yung anak ko, meron akong mga kailangan asikasuhin. Gawin mong worship pa rin sa Diyos. That's natin. No? Pero kung kaya mo naman, mga kapatid, tumayo. Magpara ng tricycle para makapagsimba. Yung iba sa atin noong unang panahon, talaga naglalakad. Pero praise God, yung iba sa atin meron ng e-bike. Palapakan natin yung Panginoon. Ayun, sila po yun. Napakalayo ng alilang nilalakad. From Felix to Parian. Every Sunday. At yung edad po nila, hindi na po kagaya ng edad po na meron po kayo. May saklay pa. Pero faithful pa rin. And God sees your faithfulness. And God will reward you. Yung mga iba sa atin, nagmamaneho pa ng isang oras. Patungo po dito sa church. Ito po yung masasabi ko po, your labor is not in vain. Hindi po masasayang yung mga sacrifices niyo sa Panginoon. Malay mo, pagdating na araw, nagkaroon tayo ng church doon, Tihila Church. Malapit na. Diba? Gets po natin, mga kapatid. Tuloy po tayo. Ang Diyos, mga kapatid, hindi niya tayo itutulak palayo. Hindi po tayo tutulak ng Diyos palayo. He is inviting us into relationship.
Hebrews chapter 10, verse 22, mga kapatid, let us draw near to God. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, and having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. No? Same din po sa panalangin, mga kapatid. Prayer begins with an invitation. Kaya doon sa unang mga words doon, mga kapatid, let us draw near to God. Tayo po yung may responsibility na lumapit po sa Kanya. Kasi pwede kang na-invite, pwedeng sabihin mo next week na lang. Di ba? Pero thank God na ikaw po ay tumukon po doon sa panawagan po na yon, at ito pong oras na meron kang ito na po yung simula ng journey mo sa Panginoon. Kasi marami sa atin kilala lang si Lord. Kilala lang si God. Yes, kilala ko si Lord. Pero iba kasi pag meron po tayong relationship sa Kanya. Nagigets natin? Kaya ito pong Christianity, ito pong born again Christians, hindi lang po natin pinopromote religion po dito, kapatid. Hindi po ito tradition lamang na paulit-ulit ginagawa. Ang pinopromote, tinuturo po natin dito na ikaw mismo magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, let us draw near to God. Ako mismo, gugustuhin ko na lumapit sa Kanya. Gets natin? Gets po natin, mga kapatid. Ibang pakiramdam kasi kung meron tayong intimacy sa Kanya. Kaya dito po, hindi po natin dinidiscourage yung bawat isa na ako lang po yung papakinggan po ninyo. No? Ni-encourage po natin yung bawat isa na kayo po mismo magkaroon ng intimacy sa ating Panginoon. Ikaw mismo matutong magdasal. Di ba doon sa Luke chapter 11 verse 1, Lord, sabi ng disciple, teach us to pray. Turuan niyo ako magmanalangin. Hindi lang po yung palagi, Lord. Ito kung mapansin niyo, mga kapatid, ito ang laging panalangin natin, Lord, give us this day our daily bread. And kinabukasan, Lord, give us this day our daily bread. Hindi ko sinasabi po na masama po yun, supplication po yan. No? Pero pag umabot naman ng 5 taon na, Lord, give us this day our daily bread, give us this day our... Hindi ka man nagpasalamat sa Kanya na una, Lord, ngayon araw po rito, para maiba naman, our Father in heaven, hallowed be thy name. Ibig sabihin yun, you worshiping God. Gets natin? Sambahin mo muna kaya si Lord bago ka humingi. Kasi yung give us this day, nauuna palagi yung Our Father naman, nagpangano doon sa pangatlo. Amen po. Pangalawang puntos po natin sa umaga pong ito. Enter into His gates with thanksgiving. Thanksgiving. So the Hebrew word for thanksgiving is toda, which means gratitude and thank offering and sacrifice of praise. Kung i-expound po natin kung anong ibig sabihin po yan, mga kapatid, meaning extension of the hands in adoration and acceptance with thanksgiving. So, to raise your hands in appreciation. Nagigets natin? Ibig sabihin, mga kapatid, dahil tinataas natin yung napansin nyo ba sa mga nandito, yung iba sa atin talagang tinataas yung mga kamay natin para sa Panginoon. Ibig sabihin po niyan, sumasang-ayon po tayo sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Hindi lang po gawa-gawa po nagtataas tayo ng kamay. Hindi, kasi nagpapasalamat ako sa Kanya, nagsumasang-ayon ako sa lahat ng mga ginawa ng aking Panginoon sa buhay ko. Toda is a sacrifice, mga kapatid. Sacrifice means to go against your feeling.
to go against your feelings. Ayaw kong magpunta ngayon sa Sunday service, nakapagod. 6 na araw na ako magtrabaho, 8 to 5. Paggabi, magluluto pa ako. And then ngayon, Sunday service, church man. Makabanog. Pero tinuturo po sa atin ng TODAH, TODAH, sacrifice, magkaroon ng sakripisyo, ibig sabihin, to go against our feelings. Amen? Imagine ninyo mga kapatid, para meron po tayo magandang illustration, yung bundok. Napakataas. And then ikaw yun sa ibaba. Ngayon, tinignan mo ngayon yung bundok, napakataas, tama? Napakataas. And then kailangan mong umakyat doon sa itaas. Pero kailangan mong magsakripisyo. At kailangan mong gustuhin. At thank God dahil ginusto mo na narito ngayon. Walakpakan mo yung sarili mo, kapatid. Overrule your feelings. So yung TODAH, mga kapatid, yung Thanksgiving, we need to train our mind. Importante po yan. Na insayuhin po natin yung mga isip po natin. Yan, every Sunday, dahil nasa sistema ko na yan, kahit anong mangyari, pupunta ako ng church. Hindi mo man ako payagan, pupunta ako ng church. Kahit anong mangyari, pupunta ako ng church. Nagagawa ko ng paraan kasi tinrain ko yung isip ko eh. Nung naoperahan nga ako mga kapatid, sabi ko, Bill, punta ka ng church. Ayaw ko mag-isa dito. Mag-church kayo. Kasi kailangan nyo yun eh. Kailangan nyo ng wisdom, kailangan nyo ng word mula sa Panginoon. Okay lang ako dito mag-isa. Hindi ako papabayaan ng Lord. Umalis ka. Sinunod yung instruction. Pero nung umalis na, umiyak ako. Wala na akong kasama dito, Lord. Takot pa naman ako sa injection. Wala, pero kinaya ko talaga. Hanggang after nung may nakita na ako bumisita, praise the Lord! Yung kapatid natin sa likuran. Unang bumisita sa akin doon. Pero yun pa rin yung instruction ko eh. Yun pa rin yung sasabihin ko, magpunta kayo ng church. Kaya ko to. Kung hindi nga lang ako nagkasakit, normal lang sakit ng tiyan yun, pupunta pa rin ako ng church eh. Kaya sabi nga sa akin ng mga pastor namin, huwag ka na magkakasakit ng Sunday, Monday ka na lang magkasakit. Kung gusto ko nga, kahit Monday na lang, basta wag lang Sunday. Kasi Sunday para kay Lord. Binigyan na nga tayo, di ba, dun sa 10 Commandments, binigyan na nga tayo ng 6 na araw para magtrabaho. Yung 2 oras lang, hindi mo mabigay kay Lord. Yung 2 oras na yun, makakagain ka ng wisdom, magagamit mo sa buong linggo. Dahil pasmado yung bunganga mo, papaalala sa'yo ng Panginoon, Pathintya. Parang di nyo nag-gets yun Yung pasmado yung bunganga. Tira rumor, yung iwa na. Diba? Dahil nag-church ka, ngayong Sunday, pinaalala sa'yo ng Lord, magpathintya ka. Pasensya. Yeah. Kinabukasan ngayon, matitrigger yung galit mo na naman sa anak mo, for example, kasi hindi, yung gusto mong mangyari sa kanya. Kasi hindi niya nakuha, hindi niya nag-gets yung mga gusto mong mangyari. Galit ka na naman. Diba? Pinaalala, sabi ng pastor, pathintya ka, pathintya. O di na-apply mo. Ngayon yung narinig mo, 2 oras ka lang nandito. Diba? Self-control. Self-control. Amen. Gets natin.
Kaya bawas-bawasan mo yung pagiging pasmado na bunganga mo. You need to train your mind. Train mo yung isip mo. Train natin yung isip natin, mga kapatid, na kahit na mahirap, mag-sacrifice tayo. Kasi yun yung todai. Simula pa lang yan, mga kapatid. Una pa lang yan, yung will mo, matcha-challenge. Pero kung isipin mo, mga kapatiran, yung mga church members natin na narito ngayon, besides sa mga talagang may reason talaga na hindi talaga makapunta ngayon, no? Pero yung gagawin lang nila, mag-stay lang sa bahay para maglaba. Susunod nga, magpabili na tayo ng dito, washing machine sa baba. Para gustong maglaba, dito na maglaba. Pagkatapos ng church, uwi na lang yung damit. Tama? Ha? Tapos na. Diba 2 oras, no? Kung na-bless tayo ng Panginoon, karoon tayo ng laundry shop. Pag Sunday lang libre. Sa mga taong, sa mga gusto mag-attend ng church. Wala na kayong problemahin. Pagkatapos, buksan nyo na lang dyan, uwi na kayo. Di ba, sir? Gets natin? No? Kung isipin nyo, lahat ng mga members natin, mga nagpupunta po dito, ina-train yung isip, nasa sistema na talaga nila, mga kapatid, na kahit anong mangyayari, punta ko ng church. Makinig ng mensahe ng Panginoon. Kasi nakakatawa nga yung pastor doon Diba? Makinig ng mensahe ng Panginoon. Yan yung pinaka-importante sa lahat. The Word of God. Nandito po tayo to listen, to hear the Word of God. Ang salita ng Diyos. Wala naman po tayo ituturo dito na masama. Hindi po naman sabihin na magpakamatay kayo Pwede magpakamatay sa sarili. Kasi sabi ng Lord, deny yourself. Carry your cross. Diba? Ngayon, susundin mo ngayon, nag-sacrifice ka, at sundin mo yung kalooban ng Lord. Na kahit anong mangyari, nandyan ako. Faithful ako kay Lord kasi naging faithful siya sa akin. Gets natin? Psalms 103 verse 2, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Pero yung instruction po sa atin doon sa unang salita, mga kapatid, bless the Lord. Nasubukan na ba natin yan? Pagpunta natin sa church ngayon, Lord, hindi mo na ako hingin ng blessing po sa'yo. Nandito po ako to bless your name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Diba? Pwede bang gawin natin ganun lang? Pumunta ako dito sa Jesus to bless the name of the Lord. Wala akong ibang agenda. Wala akong ibang gagawin kundi sambahin lamang yung Panginoon, itaas yung ngalan niya. Kaya sa susunod na Sunday, pag ikaw ay nandito ulit, sabi mo sa katabi mo, wag mo kong papakialaman ngayon. Gusto kong mag-worship kay Lord. Amen. Wag mo na akong kantsawan dahil yung boses ko hindi ganun kaganda. Ang importante yung puso ko sumamba sa Diyos. Di ba? Gets natin? Kaya sa susunod, mga kapatid, huwag niyo pakikialaman yung mga katabi ninyo. Pag nagtaas ng kamay, huwag ka nang tingin ng tingin. Yeah. Weirdo ba to? Ganun kasi na-experience ko noong unang pasok ko sa church. Weirdo ba tong mga to? Kasi siyempre sa dating pinupuntahan natin, upo ka lang ganyan, tatayo ka lang ganyan, luluhod ka ganyan, tayo, kapagod din. Di ba? Napunta ako sa born again Christian church. May praise and worship, may banda. Ayun, taas ng kamay. Mali ata to napuntahan ko Ang iingay pa. Di ba? Ang lakas pa ng music. Ang lakas ng drums. Lakas ng keyboard, lahat. Alam mo kapatid kung bakit ka nalalakasan? Kasi wala tayong intimacy kay Lord Pero kung meron kang intimacy kay Lord, mga kapatid, na kahit gaano kalakas siya, mga kapatid, yung focus mo, doon pa rin sa pagsamba. Nagets natin? Kahit gaano kalakas sinirinig mo, kung focus ka kay Lord, hindi yung katabi mo, hindi yung mga iniisip mo na mamaya anong ulam.
Diba, kung focus ka kay Lord, kahit anong mangyari yan, wala ka maririnig na iba, kundi yung Panginoon lamang at yung focus mo kay Lord, mag-worship sa Kanya. Diba? Na kahit anong mangyari, di ko muna isipin maglaro mamaya ng ML. Ha? Mobile Legend? Oh, sinabi mo yung ano ah. Okay? Intindihan natin mga kapatid. Hindi mo na ako magtatrabaho mamaya, magpahinga ako kasi Sunday ngayon eh. Kasi mga iba sa atin, nakaupo dyan, pero nagbayag mo ni pastora. Sumanao. Dapat trabaho. Mabisihin ako. Diba? Dapat ipakanag dyan balay. Nagluto ka kung matatayin at ano makamuso ng mga jayon. Wala ka ng problema. Nagbayag ni pastor kag sermon dyan sa ako. Kung nga 45 minutes lang isunay dyan. Marami mga ganun sa atin, lalo na minuuna natin yung mga gutom natin, mga kapatid. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Yan. Ano? Kundi sa salita na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? No? Hindi po manipulation po yun. Totoo po yun. Nasa salita ng Diyos. Kasi marami sa atin, bisihin ako. Bago ka magpunta na siya, mag-aala ka biskwit. Di ba? Mga kati ko, or kung medyo may kaching ka ng konti, nag-drive-thru ka sa McDonald's. Yeah. Pamudpud bisin. Kasi ni-ready ko, tinrain ko yung isip ko na makinig ng salita ng Panginoon na kahit mag-overtime si pastor ngayon, kahit hanggang alauna kami dyan. Aray ko po. Alauna. Hindi, 12:30 lang. Okay. So thanksgiving is not simply saying thank you. It is recognizing everything I have comes from God's grace. Lahat ng meron po ako ngayon dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Gets natin? Kaya wala po tayong kailangan ipagyabang. Lahat po ng meron po tayo ngayon ay galing sa ating Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat rin sa Kanya. Amen? Thanksgiving changes the heart. People who complain, yung mga palagi nagko-complain, palagi nakafocus doon sa kulang sa kanila. People who complain focus on what they lack. Kasi wala ako nito. Hindi ako satisfied. People who give thanks focus on who God is. Gigets natin? Kaya magandang example po, si Job po, sa Old Testament. In spite of difficult circumstances, mga kapatid, nanatili siyang tapat sa Diyos. Si Job, meron po siyang 10 anak, pero lahat namatay. Si Job, may mga ari-arian, pero na-wash out in one day. Kaya basahin niyo po, Job chapter 1 and verse 2. Actually, hanggang 37, yung kanyang mga suffering na kanyang mga na-experiences, mga kapatid. Namatayan ng anak. Nawala lahat ng kanyang ari-arian. Nagkaroon ng incurable disease. Ano po yun? Incurable disease, yung pigsa. Or yung tinatawag nating ketong. Pag meron na kasi tayong ketong, wala na eh. Wala na yan. Hindi nagagaling. Masakit, mga kapatid. Yan yung mga experiences ni Job. Kaya basahin niyo po Job, the book of Job. Ma-encourage talaga tayo, mga kapatid. Compare sa kung anong circumstances na meron po tayo ngayon. No? Tayo, we complain pag walang ulam.
Tama? Tayo nagko-complain pag walang internet, walang data yung ating mga cellphone. Tayo nagko-complain pag wala tayong pera. Yung iba sa atin nagko-complain pag wala mga jowa. Parang iba yun ah. Complain na lang, complain na lahat. Kaya tignan natin mga kapatid, look what happened to Job. He lost everything. Nawala lahat sa kanya mga kapatid. Pero ito yung maganda po kay Job. Yung attitude ni Job, ang sabi pa rin niya sa Panginoon, sabi niya sa kanya, magpapasalamat lang ba tayo pag magandang nangyayari sa mga buhay po natin? O ikaw magpapasalamat ka lang ba kung magaganda yung mga nangyayari sa buhay mo? O na kahit na hindi maganda yung mga nangyayari sa buhay natin, magiging mapasalamat pa rin ba tayo? Sabi sa salita ng Diyos, enter into His gate with thanksgiving. Toda, train your mind. Na kahit anong mangyari, mga kapatid, hindi man maganda yung experiences, hindi man maganda yung mga nangyayari sa buhay ko, magpapasalamat ako sa'yo. Kasi ito palagi kong ine-example mga kapatid, nasa tunnel ka. Kahit gaano kahaba yung tunnel mga kapatid, meron kang liwanag na makikita. Mabagal man yung proseso. Mabagal man yung takbo mo. Pero lagi mo tandaan, merong liwanag doon sa dulo ng tunnel na yon. Kaya i-aim mo kapatid na makapunta doon sa liwanag na yon. Hindi po palaging nasa kadiliman po tayo. Hindi po palaging nasa hirap or circumstances na hindi magaganda. At ang makakatulong po sa atin pa rin si Jesus. Kasi siya po yung liwanag. Kaya kung ikaw, hindi mo pa ni-receive si Jesus as your Lord and Savior, today is the day of salvation. Tanggapin mo si Jesus. Amen? In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, sabi po doon, rejoice always. And pray without ceasing. Palagi kayong manalangin. And everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya mga kapatid, be grateful. I think pangalawang puntos lang yung matatapos po natin ngayon. Be grateful. Express your gratitude. Ipakita mo yung pagiging mapasalamat mo. Sa meal, sa pagkain na meron ka, sa suot na meron ka, kung anong meron ka ngayon, mga kapatid, maging masaya ka. Pwede sabihin mo sa katabi mo, kahit anong meron ka ngayon, kung anong meron ka ngayon, maging masaya ka. Gratitude is learning how to appreciate what you have today. Lagi rin po natin narinig po dito, happy people are thankful people. Sino po yung mga happy? Sino po yung joyful? Yan po yung makikitaan po natin na talagang nagpapasalamat sila sa buhay. Kaya pagpasok mo pa lang, sa susunod na linggo dyan, mga kapatid, excited ka na, happy ka. Yeah. Kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Full of gratitude. Hindi ako yung magiging hamog lamang. Kasi yung hamog, nakikita mo lamang yan pag wala pang liwanag, wala pang araw. Yung hamog nasa sa dilim. Diba? Huwag po tayo maging kagaya rin ng hamog. Kasi yung hamog, pag nagkaroon na ng araw, nawawala na yan. Huwag po tayo yung mga tao na pag nasa dilim, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Pero magmaliwanag na yung buhay, awanak man nun. Na-vanish, na parang isang hamog. Maganda man o hindi maganda yung nangyari sa buhay mo, be faithful. Remain faithful. Malagi kang happy. Masaya.
Kasi kung masaya ka, transmittable yan mga kapatid eh. Ha? Transmissible yan pag masaya ka. Paano mo magigain? Paano mo makukuha yung pagiging masaya mga kapatid? Spend time with Jesus. Pagising ko na umaga, play ako worship instrumental. Uupo ako dyan, makikindig, i-relax ko yung sarili ko. Kasi once nirelax ko yung sarili ko, makakapag-isip ako ng tama. Mapapansin mo, pag wala kang oras, naging oras kay Lord, yung time, quiet time sa Kanya, mga kapatid, na mga konti, iba't ibang mga uri ng mga salitang lumalabas. Sabi mo, nag-iibang nilalang ka. Gets mo? Kaya happy people are thankful people. Huwag kang complain ng complain. Huwag complain ka ng complain, iikli buhay mo. You will die early. Maaga ka mamatay. Pag ikaw yung taong complain ng complain sa buhay, magpasalamat ka na lang kung anong meron ka ngayon. Magpasalamat tayo dahil meron tayong building na may roof, merong ceiling pa, may mga ilaw. Yung mga iba, mga kapatid, sa oras na ito, may mga churches na wala po silang mga lugar. Pero patuloy pa rin sila sumasamba sa Panginoon. May mga Christians ngayon nagsa-service, pinapatayin ng mga tao. You are so blessed. We are so blessed. May mga lugar na napipersecute talaga. Hindi ko alam kung totoo yung aking nakita doon sa Facebook na ang daming pinapatay ng mga Christians doon sa Nigeria, sa Africa. Bakit pinapatay? Dahil yung faith nila kay Jesus. Mapalad ka kasi walang mga persecution na meron po dito. Wala lang ulam mamaya, na-complain ka na naman. Makaramdam ka lang ng sakit ng ulo, na-complain ka na wala ka na gustong gawin sa buhay. Awan lang kwartam tata, wala ka nang gustong gawin sa buhay. Meron ka man o wala, magpasalamat ka sa Diyos. You give and take away, yung kanta, di ba? You give and take away. Ano susunod? My heart will choose to say, blessed be the name of the Lord. Wala pa ka na natin yung Panginoon. Matuto tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Thank the Lord in all circumstances, mga kapatid. Yes, minsan makakaramdam tayo ng sakit, magkakasakit tayo. Minsan talaga dadaan tayo sa pagsubok. Minsan problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa mga magulang, problema sa kwarta. Pero lagi natin tatandaan, mga kapatid, ang ating nararanasang hirap ngayon ay pagsubok lamang ng ating pananampalataya. James chapter 1 verse 2, mga kapatid, sabi po doon, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Yan nga yung pasensya. Magiging mapasensya ka. Pasensyoso, pasensyasa. Hindi ko na alam yung sa word. Diba? Guess natin, ang resulta ng ating pagtitiis, mga kapatid, magkakaroon tayo ng mahabang pasensya. Pwede sabihin mo sa katabi mo, pasensya. Na kahit na minsan yung mga prayer natin hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Kahit gaano katagal na masagot yung mga prayer po natin, mga kapatid, tinuturuan nga tayo ng Panginoon magkaroon ng pasensya eh. At magpatuloy pa rin na magsilbi po sa ating Panginoong Diyos. Nagets natin? So James chapter 1 verse 12, mga kapatid,
Blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Ito po ay kapangakuan po sa lahat ng mga umiibig po sa ating Panginoon. No? Kaya, blessed means, ang ibig sabihin po doon, kasi sa unang salita na narinig po natin, blessed is the man who endures temptation. Ibig sabihin po ng blessed, mga kapatid, happy. Ito maganda. Ang ibig sabihin po ng blessed, spiritually prosperous. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Nagpa-prosper tayo hindi lang sa physical, kundi yung spiritual na buhay po natin. That is the purpose kung bakit po tayo nandito po sa church. No? Blessed, ibig sabihin, mga kapatid, favored by God. Si Lord ang nabubukas ng pinto para sa akin. Mamaya konti, nagulat ka na lang. Problema ko ngayon, mamaya konti, nasagot ni Lord. Thanksgiving shifts our attention from problems, takot o fear, or anxiety. No? Kaya yung pagiging mapasalamat, mga kapatid, talagang it shifts our attention. No? Mula sa problema, mula sa pagkatakot, mula sa anxiety, kahit anong mga pagsubok na sa buhay, to God's faithfulness, God's goodness, God's provision, mga kapatid. That is why Thanksgiving prepares us for God's presence. Nagets natin, mga kapatid? Kaya napaka-importante po na tayo po ay mapasalamat. Thankful po tayo na kahit anong mangyari sa mga buhay po natin. Hallelujah! Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Bago po tayo hiwa-hiwalay, mga kapatid, meron lang po kong tanong po para sa atin lahat. Pumasok pa ako sa church na merong pasasalamat or punong-puno ng complaint. Is Thanksgiving a lifestyle or only occasional response lamang? Or do I recognize God's grace every day? A thankful heart, mga kapatid, experiences God's presence more deeply because it is focused on the giver rather than the gifts. Sa Psalm 100, mga kapatid, tinuturuan po tayo na yung pagsamba, ito po yung ating journey. Teaches us that worship is a journey, mga kapatid. In verse 1, make a joyful noise. Kaya pagbalik natin sa sunod na linggo o anuman mga gatherings na meron po tayo, be joyful. Be joyful. Be joyful. Parang excitement na meron ka kanina. Huwag pong mawala yan. Serve with gladness. Nasa tahanan man ako, nasa trabaho, kung saan man ako po'y magsisilbi na merong kasiyahan po pa rin. Kahit na napakainit dyan, mamaya tutulong ako sa mga kapatiran na lalabas na kanilang mga sasakyan, na kahit nandyan ako mainit, magsaserve ako sa kanya na merong kasiyahan. Na kahit mamaya after natin dito, ako po yung mag-aayos ng upuan, ako po yung magsisilbi pa rin na merong kasiyahan. In verse 3, know the Lord. Know the Lord.
How? Magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Prayer, word, intimacy, and humility, mga kapatid. Pagising ko bukas o mamayang gabi bago ko matulog, mag-spend ng oras ako sa Panginoon. Gusto kong makilala siya sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Hindi ko nahayaan yung Bible ko ay aalikabukan na lang. Kundi yung Bible ko, babasahin ko yan araw-araw. Because this is the Word of God. Diyan ko makikilala yung Panginoon. Yes, marami sa atin, pag tinanong, kilala ko yung Panginoon. Yes, pwedeng kilala mo yung Panginoon. Pero sino siya sa buhay mo? Siya ba yung nagbigay ng kagandahang loob sa'yo? Siya ba yung nagbigay ng awa? Siya ba yung nagpagaling sa'yo? Siya ba yung nag-provide nung time na nangailangan ka? In-acknowledge mo ba? Naging thankful ka ba sa lahat ng meron ka ngayon sa Kanya? Gets natin? Know the Lord. Kilalanin natin si Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Siya yung hari ng mga hari. Prinsipe ng prinsipe. He is the Alpha and the Omega. Simula hanggang katapusan, mga kapatid. At kasama siya ng Diyos nung binuo itong lugar po na ito. At siya mismo yung gumawa po sa atin. At siya rin yung nag-sacrifice po sa atin, naging magandang halimbawa para magkaroon po tayo ng buhay. Nung dati nandoon tayo sa kaputikan, hinila tayo ng Diyos at inilagay yung mga paa natin sa matibay na bato, mga kapatid. Para meron po tayong pagkakataon ngayon na magtaas ng ating mga kamay, umawit sa Kanya, magpasalamat na sabihin, I sing praises to your name. I give glory to your name. I give honor to your name. I will worship your name, Jesus. Enter into His gates with thanksgiving. And remember His goodness, His mercy, and faithfulness. Thanksgiving, mga kapatid, is the gateway to God's presence. Kaya tayo aawit muli ngayon, mga kapatid. Hayaan mo na maging mapasalamat ka. That is the gateway to God's presence. When we enter with grateful hearts, we acknowledge His grace. Honor His name. And prepare ourselves to experience intimacy, deeper intimacy with Him in worship and prayer, mga kapatid. Kaya pwede ba natin itaas yung ating mga kamay ngayon? Ang bawat isa, bago ka man dito, ngayon pa lamang experience mo, mga kapatid, hayaan mo na itaas ang iyong kamay to raise your hands kasi sumasang-ayon ka sa kabutihan ng Diyos, lahat ng mga ginawa niya sa buhay mo. At sumasang-ayon ka din na acknowledge mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Yung kabutihan, yung awa, yung kapatawaran na siya lamang po yung makapagbigay po sa atin. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. And as we sing this song, huwag mong isipin yung katabi mo ngayon, kundi i-focus mo yung sarili mo sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbigay ng buhay. Enter into His gates with thanksgiving. Enter into His gates. Enter into His presence, mga kapatid. Kung ikaw pa rin yung taong pagod na pagod pa rin ngayon at merong mga dinaramdam, may mga kabigatan ikaw na experience sa oras na ito, enter into His presence. Because in His presence there is joy. There is rest in His presence. There is freedom in His presence, mga kapatid. Hallelujah. Praise you, Jesus. Come on, let's sing. I sing praises to your name. Oh
Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, and I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, and I give glory to your. He deserved that glory. We don't deserve it. He deserved that glory. Because there is none like him. There is none like Jesus. He is great. To be praised. And I give honor, and I give honor to your sing worship, and I sing worship to your name. Come on, let's practice right now. Gawin natin mga kapatid, buksan natin yung ating mga bibig simula sa harap hanggang sa likuran. Pasalamatan mo yung Panginoon. Sing a new song to Him. Sing a new song to Him. Be thankful. Be thankful for everything what He has done in our lives. Hallelujah. Come on, open your mouth and begin to worship God. If you can, just speak, just worship in spirit right now. Punuin natin itong lugar na ito bago po tayo malis. Punuin natin itong lugar na ito ng ating mga papurit, pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. For He is good. Yan sa Panginoon, you are freely to cry out unto Him and call upon the name of the Lord. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of God in your life. Huwag kang mangamba. Just cry out to Him. Have freedom. Have freedom, mga kapatid. In His name, there is freedom. There is freedom.
Yes, Lord, thank you, Jesus. For you are faithful. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Jesus, that you are the way and the truth and the life. Lord, maghari ka sa bawat buhay mo ng bawat isa. Yes, sabi mo sa iyong salita, abide in you. But Lord, hayaan mo, O Diyos, ang aming panalangin, Lord God. Palagi ka, Lord God, manatili rin mo sa amin. Knowing, Lord God, na hindi mo kami pababayaan o iiwan, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tapat kahapon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, ituon po namin yung aming pananampalataya sa iyo lamang. Ituon namin yung aming tiwala sa iyo lamang, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran po namin, simula pa lang, ngayon pa lang sila nag-attend, Lord God, sa araw po na ito. Lord, mag-rayma ka ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na manatili ang iyong mga salita sa bawat buhay po ng bawat isa. At patuloy na pag-iingat, Panginoon, saan man sila paroroon. Lumabas man sila sa church po na ito, bumaba, Lord God, umuwi, o saan man sila pupunta, Panginoon, may you continue to bless everyone. Hayaan mo, Lord God, panatiliin po ng bawat isa, Lord God, yung attitude, Panginoon, na meron pong pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. To have a lifestyle of worship, Panginoon Diyos. And Lord, hayaan mo that we worship, Lord God. Lord God, we worship you day and night, Panginoon. Sa magitan ng mga buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, hayaan mo yung maging response po namin sa lahat ng yung mga ginawa po sa amin mga buhay. Alalahanin po namin, O God, yung aming magiging response ay yung mapasalamat na puso, Panginoon. Dumaan man kami sa pagsubok, kagaya ni Job, Panginoon. Lord, hindi po kami bibitaw. Sapagkat ikaw po yung Diyos namin na napakalaki sa lahat, Panginoon. And may you continue to reveal yourselves, Panginoon. Karoon ng intimacy ang iyong mga anak sa iyo, Lord God. Not only religious, Panginoon, but not only traditions, Panginoon, but Lord, the real and true relationship with you, Panginoon Diyos. Lord, thank you. Thank you, Lord. And we worship you because of who you are. We worship you because of who you are. We thank you, God. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyong pagdalo. At baunin niyo po ang lahat po ng inyong mga narinig po sa araw po na ito. Amen? Praise God.